serbisyo ng bayan ay nangangailangan ng boses ng sambayanan. Ito ang programa na nagbibigay boses sa taong bayan. Ito ang boses ng katotohanan. O ulit, paano nila nasabi na nilangaw ang activity na ito? Mula Luzon, Visayas at Mindanao o maging sa buong mundo. Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Recently lang kasi, mga kababayan, siguro napansin nyo rin, ay napansin ko across social media platforms yung mga sabi-sabi na kunyari, nilangaw daw, no, yung Cebu prayer rally ng kampo ng mga Duterte. Andun ako noon mismo. Kaya napag-isipan ko na gawin itong content na ito kahit papano naman ay makakaambag tayo sa ating mga kababayan, sa inyo, kung ano pa talaga ang totoo. Ang boses ng katotohanan. Gagawin ko ang content na ito hindi para siraan ang imahe ng administrasyon ngayon. No? Sa katunayan, pariha ko po silang sinusuportahan. Pariha ho, si Duterte binoto ko noong 2016 habang si Marcos Jr. naman ay aking binoto noong 2022 na yun. Ang sa akin lang naman ay yung mga maling agam-agam ay napaka-unfair. Hindi kay Duterte lamang, kundi sa mga taong bayan. Maling impormasyon ang marinig mo, lalo na kung wala ka mismo dun sa event na yun mismo. Ang boses ng katotohanan. Itong video na ito mismo, mga kababayan, ay kuha talaga ito mismo ng cellphone ko. That time, nung linggo, nakapwesto ako noon sa left side ng stage. Makita nyo naman, no, daw sa perspective ng video. Pero bago ko sagutin ang tanong na totoo nga ba talaga na nilangaw di umano yung Cebu prayer rally na yon, ay meron muna tayong i-discuss, meron muna tayong mga pag-uusapan na mga factors ng event na yon. Ang boses ng katotohanan. Unang pag-uusapan natin, mga kababayan, yung venue mismo ng rally na yon, no? Saan bang banda yon ng Cebu City o South Road Properties yon? Pero anong meron sa venue na ako personally masabi ko talaga na successful, napaka-successful ng event yun? Kasi with all these factors na pag-usapan natin along the way, ay makikita mo yung dami ng taong yun ay tama naman talagang tawagin yung event mismo na napaka-successful. Ang boses ng katotohanan. Bakit, kamo? Ganito yan. Yung South Road Properties kasi, na kung saan dun yung Casadia Grounds na venue mismo ng rally, ay medyo malayo na yun sa downtown. Papuntang Talisay City na yon na bahagi. Now, andun yung SMC side. Yung Casadia Grounds, medyo katabi yan, pero unahan pa konti ng SMC side. Tapat mismo ng New Star. Now ngayon, pakinggan mo ito maigi. Ang boses ng katotohanan. Yung South Road Properties kasi, mga kababayan, ay walang public utility na jeep ho dyan. Ang dumadaan dyan na public utility vehicles ay mga buses lang. Yung mga bus na southbound papuntang southern part ng Cebu City. Hindi yung ano, may pumupunta dyan na mga jeep pero hanggang SMC side lang. Hindi nakakapunta, nakakalagpas, nakakarating rather doon sa venue mismo ng event. May mga taxi man, pero alam mo naman, karamihan na pupunta, di ba? Kahit sino naman ay gustong makamura kahit sa pamasahe, lalo na sa panahon ngayon na napakahal ng mga boses ng katotohanan. Now, mga kababayan, itong
yellow line na ito yung main highway, main road papuntang Talisay City mula Cebu City. Now, dito dumadaan talaga yung mga jeep, yung pampublikong mga sasakyan, lalo na para sa mga commuters. Now ngayon, yung dito naman banda sa SRP na ito, expressway kasi ito, sabi ko nga kanina, mga buses lang papuntang southbound ang dumaraan dito. So, karamihan sa dumadaan dito, mga private vehicles ng katotohanan. Now, sa parking lot ng venue mismo ng rally ay napakadaming mga sasakyan, mga motor ang nakaparking. Itong video na ito ay kuha ko 3 PM pa lang ng hapon ng linggo ng araw na iyon. Samantalang pagsisimula ng rally ay 7 PM pa lang. Ang boses ng katotohanan. Now, anong logic doon? Eh, syempre mas lumami yung mga kotse, yung mga sasakyan at mga motor na dumating. Now, sa isang motor, sabihin na lang natin 2 tao yung nakakasakay, yung driver sa yung pasahero niya. Sa 1,000 na motor, eh, may 2,000 na dumalo sa rally na iyon. Sabihin natin kotse. Ang average per vehicle nasa mga 3 to 5 passengers. Alam nga naman, pupunta ka ng rally tapos mag-isa ka lang. Diba? So, sabihin natin sa 5 pasahero kada kotse, 1,000 vehicles, 5,000 na yon. Paano masasabi nilangaw yung event na yon, yung rally na yon? Ang boses ng katotohanan. O ayan, yung video na yan kuha 5:00 pala ng hapon at nakikita nyo naman dyan kung gaano karami na ang mga tao, di ba? Ang boses ng katotohanan. 6:57 ng gabi, aktual na nagsimula yung rally, yung activity mismo. Pagkatapos ito na umulan kasi nung 5:00 mahigit ng hapon ay bumuhos yung malakas na ulan. So, yung mga tao dito ay hindi pa lahat yan. Marami pa yung mga tao na nasa loob ng mga sasakyan nila kasi ang boses ng katotohanan. Mula sa parking lot ay kailangan mo pang maglakad ng ilang metro para mapuntahan mo itong venue mismo na ito. Ilang tents lang ang andyan sa venue kaya nagsipasukan sa mga kotse. Yung iba nga, marami din, umuwi na lang kasi nabasa sa malakas na buhos ng ulan. Pero kitang-kita nyo naman, mga kababayan, no, despite sa malakas na ulan, ang dami pa rin ang pumirmi, ang nag-antay. At ito pa, bumuhos yung malakas na ulan, yung lupa na yan ay nabasa. Masyadong maputik na yan. Pero kitang-kita mo talaga ang dedikasyon ng mga taong dumalo, At boses ng katotohanan. Bukod dyan, yung sa unahan mismo, may mga upuan dyan na nakahilera, parang 2 box, kumbaga. So, ang tansya ko nasa mga mga siguro 2 to 3,000 kung hindi ako nagkakamali. Ang mga nakakaupo dyan sa pinaka front side mismo ng venue, ng stage. Bukod dito sa mga tao na nasa likuran talaga. Ang boses ng katotohanan. Boses ng katotohanan. O ulit, paano nila nasabi na nilangaw ang activity na ito? Sige nga. Ang boses ng katotohanan. O ito pa, pakinggan yung maigi ha. Wala ni isa dyan sa crowd na iyan ang binayaran para dumalo sa pagtitipon na yan. Walang libre-libre dyan, walang free, walang concert, walang free food, etc. Siguro yung may namigay, yung kunting maliit na bote ng tubig at saka parang mamon ata yun. Pero mga iilan lang yun. Hindi binigyan lahat kasi wala namang problema yun sa mga dumalo. Isa
Isa ako dyan sa crowd na yan. Pumunta ako dyan para pakinggan si Duterte. Ang boses ng katotohanan. Hindi dahil may libre. Ang boses ng katotohanan. Kung mapanood mo nito ng mga taong nagsabi na nilangaw daw itong rally na ito, pakinggan nyo maigi ito ha. Ang itong pagtitipon na ito, rally na ito, sapagkat hindi na presidente si PRRD, ay hindi ganun kataas ang nakuha niyang suporta sa mga public officials dito sa Cebu. Sa katunayan, ang nakita ko lang na dumalo, no, na public official ng Cebu is si Cebu City Mayor Michael Rama. Ang boses ng katotohanan. Kasama niya si Dundon Hontiveros. So silang dalawa lang. Hindi ko nakita doon ang mayor ng karatig na mga syudad o munisipyo dito sa Cebu. Malaking bagay ho yun. Siyempre naman, kahit ako naman mayor ng kalapit na syudad ng Cebu, ay iba kasi yung yung administration. Kaya bukod sa hindi ako obligado pumunta doon, wag na akong pumunta doon. Baka makulayan pa ng politika. Ang boses ng katotohanan. Pero pag-isipan nyo itong maigi. Walang suporta sa incumbent public officials. Pero ang dami pa rin na mga tao, taong bayan, mga Cebuano na dumalo sa rally na ito. Ito pa. May nagsasabi na nilangaw daw itong rally na ito, samantalang yung mga activity sa ibang lugar, marami yung dumalo. Yung Sultan Kudarat nga raw ay 100,000. Paano di maging 100,000 yun? Concert yun eh. Ang boses ng katotohanan. May maraming mga sikat na mga tao doon, kahit sino naman. Kung wala ka rin ginagawa sa bahay mo, ay pupunta ka talaga doon para ikaw naman ay ma-entertain. Tama ba? Ito, sabihin natin di hamak ay mas mababa ang number of attendees na dumalo dito sa pagtitipon na to. One, hindi to administration. Yun yung malupit dun eh. Hindi na presidente yung taong pinaka-object ng rally na ito. Pero, kita mo ba kung gaano pa rin ka-epektibo yung influence ng leadership niya sa mga tao? Tinitingala pa rin ng mga tao, sinusuportahan pa rin. Kahit walang nakuhang masyadong mataas na suporta sa mga public officials sa Cebu mismo, ang boses ng katotohanan. Pero ang lupit, no? Sabihin ko na lang, nasa mga 10,000 to 15,000 yung crowd noon that night. Diyos ko po, napakalaki noon. Para sa isang ordinaryong citizen, dating presidente, pero ngayon hindi na. Ordinaryong citizen na lang si Duterte, pero kita mo naman yung support. Ang boses ng katotohanan. Mangutan na lang ko, ganong naamag ka dire? Gusto nyo ko maminaw sa kuha ni Duterte. Duterte kay may dakong sulit kaming pamilya po Duterte. Duterte. Kaning ikaduha pangutana, pabor ba ka nga imbestigahan si Duterte sa ICC? Pabor ba ka imbestigahan si Duterte sa ICC? Hoy, dili jud. Mga buhat ni Duterte puro jud kayo na. Uwan man ron, okay ra? Uwan man ron, basa man kayo. Okay, salamat kayo. Ang boses ng katotohanan. Kita, ha? Maliwanag ba sa sikat ng araw yon, ha? Kita mo, narinig mo, ano?
Yung iba dyan, na sinasabing nilalangaw ito or what, no? Imbis magsalita ka ng hindi maganda, mag-isip ka muna. Ang boses ng katotohanan. Wala ka rin namang magandang sasabihin ay alam mo na, di ba? Iti ko muna lang yung bibig mo na yan. Kasi bukod sa hindi nakakatulong ay nakakasanhi ng kaguluhan. Ang boses ng katotohanan. Ang kulit kasi, no? Baka kung malapit pa lang yung 100,000 na crowd nyo na yan dito sa rally na to, baka lumipat pa dito, ano? At ito pa, pakinggan mo maigi. Kung may mga upuan man sa pinakaharapan ng stage, mga ilang libo yan, diba? Pero mas marami ang hindi nakaupo, nakatayo. Pakinggan mo na maigi ito. So, ang boses ng katotohanan. Subukan mo kaya tumayo hapon hanggang hating gabi para pakinggan lang ang isang tao kung di naman totoo yung pakay mo sa pinuntahan mo. Kaya mo kaya yon sa tingin mo? Ang boses ng katotohanan. At alam niyo ba, ang langaw ay takot sa tao. Di mo ba napapansin? Diba? Ang langaw ay lumilipad sa tuwing may tao na lumalapit. Tama ba? Paano lalangawin yan? Libong-libong tao ang andyan. Kulit talaga eh. O, imbis magtirahan, diba? Magdasal na lang siguro tayo, ano? Matapos na rin itong mga kaguluhan na to. Kasi wala namang papuntahan yung gulo eh. Lahat tayo ay lugi, walang mananalo pag nagkagulo. Ang boses ng katotohanan. Respetuhin ang bawat isa. O siguro yung taong bayan din kasi, sa tingin ko karamihan ng taong bayan ngayon ay nakulangan lang din sa mga taon na namuno si Pangulong Duterte. Kasi nga, sa ganda ng ginawa niya, sa maraming pagbabago na nagawa niya sa bayan, minalas lang kasi, nag-pandemic. Kaya medyo nakulangan yung mga tao. Diba? Kita mo nung bumaba siya sa pwesto, umalis siya sa Malacanang, ang daming nagsiyakan ng mga tao, ano? First time yun, no? Isang presidente, umiyak yung mga tao kasi tapos na yung term. Ang boses ng katotohanan. Ito namang administration na ito ngayon, ay huwag natin masyadong pintasan din. Kasi palibhasa, hindi rin madali. Ang taas ng expectation sa'yo dahil sa performance ng previous administration na sinundan mo. Alam mo yun, yung hindi madali yun para sa isang tao. Tama? Kasi ang taas ng tingin eh. Ang masyadong hype yung mga Pilipino kasi malaking ang pagbabago ang nangyari before sa administration niya. So, wag natin masyadong pintasan, hayaan muna natin na mag-perform na maigi. Tama? Yun nga lang, medyo nakukulangan din ng taong bayan. Ang boses ng katotohanan. Sa mga nangyayari ngayon, sa ginagawa ng gobyerno.